Kim, dinala kita dito sa tabing dagat. Kasi dito ka masaya, di ba? Dito may peace of mind ka. Tsaka, dito natin pinag-uusapan lahat ng gusto natin sa buhay. Alam ko, dinala kita dito kasi alam ko, dito ikaw ay pinakabuo bilang sarili mo. At dito ka rin gusto ikwento sa'yo. Paano mo ako binuo? Ayan, year 2016, nung una tayo nagka-usap, nakilala ko kung gano'n ka-genuine na tao. Nakita ko yung sipag mo, tsaka yung hard work mo na naka-impluwensya sa akin. Di ba bigla din ako sumipag? Gawa mo yun. And nakita ko yung love and care mo sa family mo, sa friends mo, lalo na sa mga students mo. Napakabuti mong tao. At pinakagusto ko sa lahat na natutunan ko sa iyo is yung pagiging maka-Diyos mo. Natatandaan mo pa ba to? Oo, natatandaan mo pa to. Siyempre natatandaan mo to. Sira na. Wala na kang wala na kang design na. Pero nung binigay mo sa akin to, mas napalapit ako sa Diyos. Walang araw na hindi ko to suot. Kasi alam ko, pinagabayan niya ako. Tsaka nilapit mo ako sa kanya. Lagi mo tinatanong sa akin, bakit sobrang blessed natin? Hindi mo alam ikaw yung blessing sa akin. At hindi lang sa akin, pati sa mga taong nakapaligid sa atin. Dami ko natutunan sa iyo upang mas maging mabuting tao. Year 2018, yung sinagot mo ako. After 2 years na nagdadala ako ng sago tsaka fries pag dumadalaw sa inyo. 6 years na pala, no? Kung iniisip ko yung pinagdaanan natin ng 6 years, gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Kasi sa ating dalawa, ikaw yung malakas ang loob. Dati parang hirap maharap. Hindi ko alam kung kaya ko, kung paano. Nakakatakot. Pero salamat sa suporta mo. Ikaw yung naging extra push sa akin para matapos ko, gawin ko lahat ng mga bagay na dapat kong gawin. Salamat sa support system mo. Pag malungkot ako, nandyan ka. Pag masaya ako, masaya ka rin. Pag galit ako, galit ka din. Hindi mo ako pinabayaan. Inalagaan mo ako. Minahal mo ako. Sinama mo ako sa pangarap ko. Kim, sa loob ng 6 years, hindi ko na namalayan. Sobrang layo na pala natin. Pero isa lang ang alam ko. Kim, nung dumating ka sa buhay ko, ikaw na yung naging pangarap ko. Pangarap kong mapasaya ka. Pangarap kong makasama ka habang buhay. Pangarap ko pagising ko, ikaw yung kasama ko. Pangarap ko bumuo ng pamilya sa'yo. Pangarap ko makasama ka habang buhay. At ngayon, sa lugar kung saan ka pinakabuo at sa harap ng mga pamilya at kaibigan natin, nakikita mo ba sila? Hindi ko rin sila makita. Kaway ka na lang kung nasan sila. Kim, tutuparin mo ba yung pangarap ko? Will you marry me? Matal pa ako.
Okay na siguro yan, dalawa. Kasha? Oh. Kasha. Nakano lang ako siguro. Ang ganda? Oo, ganda. Mixed emotions. Actually, hindi ko in-expect na magpa-propose siya ngayon. So, halo-halo. Hindi ko talaga in-expect. Tapos, nung nakita ko na siya na nakatayo, parang nalilito pa rin ako kung magpa-propose ba siya or magkikwento lang ba siya. Tapos, naiyak na ako. Yun. Actually, ano naman kami, very vocal naman kami sa isa't isa. So, meron kami mga plan. And so far naman, nasusunod naman yung plan namin. And ito na lang inihintay namin kasi. Ito na lang iniintay ko. Sign siguro, planado ko talaga siya eh. Sign, pinaka-sign siguro para sa akin ay yung ready na kami financially. Totoo ba yung reason mo? Actually, hindi specifically La Union eh. I mean, any venue na malapit sa dagat. Kasi, ayun nga, katulad nga nung sinabi ko kanina, every time na gusto niya magbakasyon, from stress, gusto mo ng peace of mind, ang laging inaaya niya sa akin is dagat, beach, pool. So, wala akong ibang naiisip na lugar kung saan ka happy. Kaya, kahit saan tabing dagat, it's all good sa akin. So, unang-una, thank you for everything, for your patience, for all the support that you are giving me. From the very start, lagi mo akong sinusuportahan. Lagi kong nararamdaman yung love. Siyempre yung patience. Lagi magkadikit yan, love and patience. At super thankful ako kasi binigay ka sa akin ni God. Kasi matagal na akong humihiling sa Kanya ng isang tao na kaya ako samahan hanggang dulo. At ibinigay niya Kanya sa akin. And I'm so grateful and blessed to have you in my life. Ako, gusto ko lang lagi magpasalamat. Naiyak na naman ako gawa ng nanay ko eh. Namahan ako sa nanay ko eh. Na ako actually, gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi yun nga, katulad ng sabi ko kanina. Kailangan ko lang ng suporta lagi eh. Ako lagi yung taga-push. Ganun ka din naman sa akin, taga-push. Maraming bagay na hindi ko sana gagawin. Tinake. Hindi mo ako pinush. Ayun, so salamat kasi meron ako laging nasasandalan. Pati sobrang thankful ako dun sa mga panahon na walang-wala tayo. Tapos yung isa't isa yung kinakapitan natin. Mm-hmm. So dahil doon nalalampasan natin lahat. Kahit sobrang hirap yung napagdaanan natin before. Oo, kasi malakas. Ikaw yung, sa atin yung dalawa kasi siya yung mas malakas yung loob sa akin. So siguro nahila. Hindi pala siguro, nahila lang din niya ako actually. So sobrang pag-push mo sa akin, so sobrang lakas ng loob mo doon. Doon talaga ako nagpapasalamat. And syempre of course, yung pagsama mo lagi sa akin, sa simbahan. Ilang years ba ako bago sumimba dati? 5 taon, 3 taon. Kaya siguro ako nagkakasakit. Lagi niya akong hila-hila sa simbahan para magsimba. At kapag pinanghihinaan ako ng loob, ikaw yung nagsisilbing strength ko. So I love you. Love you. Go, go, go. Walks and runs and flies by. I never thought I'd feel so deeply, but damn I do.
It's the way you're smiling at me. It's in the way you hold my hand. It's the way I've watched you change me from a boy into a man. It's a million things about you, and I don't know what it is, but I've never known a love like this. It's funny how everything I dreamed about starts to seem so empty without you. It's a million